Pwede po ba makapagtanong sa atin pong PNP chief? Opo. Yes, you have the floor, Your Honor. Salamat po. Sir, marami pong, ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon. Nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang naririnig, mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito, ako po nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po side lang pong tanong. At ito naman po nasa inyo po bilang resource speaker po namin, nasa inyo po kung gusto niyo pong sagutin o hindi. Narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung inyong statement na ayaw niyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon, mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pe-personalin. Karapatan niyo po yun. Kaya lang po, baka lang magamit natin itong pagdinig na ito para malinaw po. Tinatanong po talaga ng taong bayan na hindi lamang po ang masasabi nating, alam niyo naman, hati ang ating bayan. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin, and we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo sir, ang nangyari po, not only the Vice President or Vice President na nagalit po sa atin at kanin po na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko na mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I've already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga when they retire kasi may mga threat is only about 6 months, and afterwards they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang deployment po, we have to refrain po yung kasi ang term po natin, VIP, ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat. And there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize, and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, talagang, ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang, when we see two staff personnel na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, we want to make sure, and with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggal lang po natin because we don't see any threat sa mga ibang tao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya? Wala. sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is Are you under sure the... with the strong stand against the CPP-NPA, wala siyang threat na buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po.